Maliban sa mahabang buhay, ang isa sa mga laman ng ating panalangin ay magkaroon tayo ng mahabang pasensya. Naalala ko tuloy, may isang matandang babae ang lumapit sa akin at ibinahagi niya na mabilis siyang mainip at mabilis din siyang magalit. Tinanong niya ako, paano nga bang magkaroon ng pasensya? Sabi ko sa kanya, hingiin mo ito sa Diyos sa iyong panalangin. Tugon niya, yun nga, Father, hiningi ko yan sa Diyos, pero mas lalo akong pinadalhan ng mga taong nakakaubos ng pasensya ko. Sabi ko sa kanya, dininig na ng Diyos ang panalangin mo. Maaring tinik sila sa iyo, ngunit yun ay ibinigay sa iyo ng Diyos na oportunidad upang maging mapagpasensya. Mga kapatid, madalas ang mga taong nasa paligid natin ang mga nagsisilbing tinik sa buhay natin. Ayaw natin silang makita at makasama sa buhay. Tandaan natin, hindi lang ang krus ang naging tanda ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Ang tinik na ikinorona sa kanyang ulo ay naging simbolo din ng kanyang pagmamahal. Mahirap man at masakit man tanggapin ang mga taong nagsisilbing tinik sa buhay natin, sila ang nagsisilbing oportunidad upang turuan tayong maging mapagmahal, maawain at mahabagin, katulad ng ginawa ni Jesus. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa lahat ng nilikha, ipinutong mo ang korona ng pagmamahal sa taong iyong nilalang, ayon sa iyong sariling larawan. Pinalitan namin ang iyong kagandahang loob ng koronang tinik at malupit na hagupit para sa iyong anak na sa aming nagpakasakit. Tulutan mong aming marinig ang hibig ni Jesus sa kapwa naming nananabik ng katarungan at pagpapatawad sa lahat ng naaapi. Ang bagong buhay at paghilom ay madaling sumapit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming dakilang hari. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.